So sabi kasi ni Tatang na pupunta siya dito at magdadalhin niya po yung anak niya. So hindi ko alam kung magdadala si Tatang ng anak niya, pero sana, no? Sana mga ka-idol, kasi yun yung aming ano ni Tatang na pinag-usapan namin na bubuhayin ko siya dahil sinabi niya sa akin na may anak siya. Kaibigan, dahil sinabi mo yan, magtitiwala ako kay Tatang. Gusto ko sanang malaman, kaibigan, kung ano ba yung mangyayari kay Tatang. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-idol. It's me again, Maria Cute Adventure mga ka-idol. Muling nagbabalik at dito tayo ngayon sa area. Bumalik tayo ngayon sa area mga ka-idol para po kitain po si Tatang, no? Yung tinulungan natin mga ka-idol na isang aswang na nayanggaw na humingi ng tulong para po mawala yung bertud sa katawan niya, para manumbalik siya sa pagiging tao. Yun yung ginawa ko mga ka-idol. Pero hindi ako nagtiwala agad. Nakita nyo naman yung video ko dyan mga ka-idol. May isang video ako na-upload doon mga ka-idol. Hindi siya wala siyang earn. So wala siyang dollar. Hindi ko alam bakit. Siguro sa ano yun mga ka-idol. Sa dugo siguro yun na hindi ko natakpan sa pag-upload ko, kasi dapat kung may mga ganun na mga ano ko sa vlog ko, dapat pala natakpan. Syempre mga ka-idol, excited ako ipalabas yung video na yun para makita ninyo, no, para masubaybayan ninyo. Kaya yun yung nangyari mga ka-idol. Pero hindi ko na lang binura, at least na ano siya, may ano siya na part 1, part 2, part 3. So hindi ko nilagyan ng part 1, pero patuloy yung ating pagbablog mga ka-idol sa nakilala nating aswang na nayanggaw dito. At siya din yung tumulong sa akin, no, na mahanap at makita yung aswang na nagyanggaw din sa kanya. So mga ka-idol, ako po talagang nagpapasalamat dahil hindi ko kasi inaasahan na yung mapuntahan ko dito na aswang, mga ka-idol, ay mabait. Napakabait niya. Nag-e-enjoy ako sa kanya na kausapin siya. Nag-e-enjoy ako sa kanya. Hindi sa mga ka-idol na dahil may kapansanan siya o ano yun mga ka-idol. Alam naman natin mga ka-idol kung paano magrespeto ng tao. At kilala niyo po ako dahil sa tagal ko na pong nakikita ninyo dyan sa YouTube ninyo na dumadaan ako sa video ninyo o nakasubaybay kayo sa akin. Kilala niyo ako mga ka-idol na wala akong ugaling mag-discriminate ng tao, dahil ang mission ko po ay tumulong. Dahil binigyan tayo ng mission, yun yung ating gagampanan, hindi lang dito sa vlog, kung hindi sa totoong buhay din mga ka-idol, no? Sa totoong buhay na hindi lang talaga sa ganitong vlog, dahil vlogger ka, dapat magpakita ka ng magandang asal, magandang ugali, at saka respeto sa kapwa mo. Hindi. Kahit saan ka magpunta, kung may ganyan kang ugali, kahit naka-open man yung camera mo, naka-play man yung video mo, so, dapat kung ano yung ugali mo dito sa vlog o sa personal na na kahit nasa bahay ka, kasama yung pamilya mo, dapat ganun din yung papakitang ugali mo. Diba mga ka-idol? So, ako po'y nagpapasalamat talaga ng sobra po sa inyo at maraming salamat dahil patuloy po kayong nakasubaybay sa aking video. At kahit na hindi naman palagi ako nag-a-upload, palagi pa rin kayong nanonood mga ka-idol, no? So, at walang sawang pagsuporta po sa akin, Maria Cute Adventure. At dahil hindi pa naman din dumarating si Tatang, yung ano kasi namin na pupunta siya dito hapon mga ka-idol, pero pumunta ako dito ng maaga dahil may nararamdaman akong kakaiba, no? At baka pagpunta kasi dito, baka maunahan tayo ba ng aswang ba?
baka pumunta dito si Tatang, tapos hindi pa natin natugis yung aswang na nandito. Delikado, maano siya ulit, mayanggaw siya ulit. So hindi pwedeng maano siya, dapat mauuna ako dito guys, para naman din sa protection din ni Tatang. Bago siya pumunta dito, wala na yung aswang, wala nang pwedeng gumalaw sa kanya ba. Yun yung aking punto mga idol. Kaya pumunta ko dito na maaga, hindi yung gabi na yung oras na magtatagpo kami ni Tatang dito. So sabi kasi ni Tatang na pupunta siya dito at magdadalhin niya po yung anak niya. So hindi ko alam kung magdadala si Tatang ng anak niya, pero sana mga ka-idol, kasi yun yung aming ni Tatang na pinag-usapan namin na bubuhayin ko siya dahil sinabi niya sa akin na may anak siya. Nung pagpunta namin sa kanila kasi, yung anak daw niya ay natulog. So hindi pwedeng dumiretso ako sa kanila guys, kasi medyo malayo yun dito eh. Mauna dito kaysa papunta pa doon sa kanila, kasi medyo bundok-bundok din yung sa kanila eh. No? So, hinatid ko lang siya, pero hindi kami nag-video. O kahit ako, o kahit may tao doon sa kanila, hindi. So nirespeto ko talaga mga ka-idol, kasi inuwi ko siya, tapos sinabi ko yung kapitan nila, ano yung nangyari kay Tatang. 1 week siyang nawala guys, si Tatang sa kanila. No? Yung binigay ko sa kanya na mga ka-idol, yung ibinigay ko sa kanya na yung 100, yung 250, ay inano namin bago kami punta, nagano na lang kami ng nila o para sa kanya. Pero siya na lang yung inano ko sa pera, kasi hindi natin alam kung saan niya gagastusin. Bili ba niyang pagkain sa bata niya, sa anak niya pagka umaga, di ba? So ganito na lang mga ka-idol, may na lang ako sa inyo. Kung gusto niyo pong kumuha ng medallion protection na protection sa inyo, protection niyo, kunwari may mga bad spirit sa bahay niyo, may mga elemento na namamahay sa inyo, yung mga bad spirit mga ka-idol. So ito ay maganda rin mga ka-idol, no, para din sa negosyo, pampaswerte itong medallion. Hindi lang ito para sa mga bad elements, mga lason, kulam, barang, aswang. So napakalaking tulong ito guys, no? Nakita nyo naman kung anong nagagawa ng medallion ko mga ka-idol, na binigay sa akin ng mga diwata, mga elemento. At ito ay galing din po sa taas mga ka-idol, no? Sa taas, hindi ito galing sa ilalim ng lupa, yung mga demonyo guys. So ito ay pwede mong dalhin sa sementeryo, pwede mong dalhin sa lamay, pwede mo rin iligo itong medallion. At yung tagulilong naman mga ka-idol na belt, ay hindi yun pwedeng basain. Kung gusto mong maligo, itatanggalin mo na lang, tapos maligo ka. Pag nakasa sa loob ng bahay ninyo, pwede wag mo nang suotin. Basta kat alam mo safety naman sa bahay ninyo, no? At yung pinakabawal lang talaga, bawal lang talaga yun ipagyabang, at bawal ipasok sa bahay aliwan mga ka-idol. So yun, may nararamdaman ako ditong kakaiba guys. At di ba may nilagay ako ditong mga ka-idol, para malaman ko na may nakapasok na aswang. Oo, nararamdaman ko yung na yan, presensya. Tsaka may amoy, may amoy din mga ka-idol, no, na napakalansa. Medyo malapit lang siya. So sa totoo lang mga ka-idol, kaya ko magtagulilong, no, para mahanap ko siya. Pero itong area kasi ay napalibutan ko na ng mahika, na yung aswang hindi makakalabas. Huwag tayo mapakampante, baka may salvage dito ba. So at least nandito tayo guys, para makakuha tayo ng mga anggulo at maano natin yung sino mga masasamang tao na pumapasok sa areyang ito. So nibote natin yung area guys, no?
So, dito tayo guys. At hindi naman ako magpapakampante guys dahil tingnan nyo, wala ng dugo. Ito kasi yung dugo, no? Dito yung dugo guys na anuhan natin. Nadat na natin yun sa tatang na dinidilaan itong parte na to na bato. Parte ng bato na to na may dugo. So, kanina malapit yung amoy ng nabubulok guys na laman. So pag may naanuhan kayong ganon, magano kayo na may aswang. Aswang na malapit lang. Nag-aabang ng bibiktimahin. Pero ano lang siya dahil malas lang talaga ng aswang na yun dahil na punta siya dito sa nilagay kong bitag. Bitag talaga guys kasi ano pumunta siya dito no? Nakapasok yung aswang sa nilagay natin bitag. So hindi ko tatanggalin ang ano dito guys, nilagay kong orasyon para sa mga aswang, pugad ng aswang, mga masasama mga kaidol. Hindi lang aswang ang pwedeng pumasok dito guys sa nilagay kong bitag. Bitag na areyang ito. Parang ano na nila ito ba? Kampo. Parang magiging kampo na nila dito guys. Kasi dito, labas, pasok din yung mga hayop. Pwede makapasok yung aso o mga manok. Kahit pa paano, may makakain sila. No, guys, no. So, ganun. Sa susunod mga ka-idol, para makita talaga ninyo, magdadala ako ng manok. At doon, kukuha tayo ng video na kung lalapain talaga siya ng aswang. No? Oh, yun. Yun yung aking plano mga ka-idol. Kaibigan? Serena hadiah. Kaibigan hadiah? Kaibigan. Saglit lang kaibigan. Kaibigan hadiah. Bakit ngayon ka lang napakita sa akin kaibigan? Oo naman kaibigan. Oo naman kaibigan kasi ito naman yung mission ko, 'di ba? Kaya nyo nga ako binigyan kaya nga kayo nagbigay sa akin ng mga proteksyon para magamit ko dito. Alam ko yun kaibigan. Kaibigan, may tatanungin sana ako sa'yo. Yung naano ko dito na si Tatang ba? Pupunta ba siya dito ngayon kaibigan? Pupunta siya ngayon? Wala siyang dalang bata. Bakit? Kasi kaya di nagdala yung bata. Kasi baka mapahamak yung bata. Sino naiwan sa bata? Yung kapatid niya. Iniwan niya sa kapatid niya?
Oo naman kaibigan. Dahil sinabi mo yan, magtitiwala ako kay Tatang. Gusto ko sanang malaman kaibigan kung ano ba yung mangyayari kay Tatang. Talaga kaibigan, kasi nararamdaman ko kasi yung aswang may nakapasok na naman dito ngayon. Baka maunahan ba si Tatang ba at mayanggaw ulit? Oo kaibigan, yan ang gagawin ko bago pa makapunta si Tatang dito. Talaga kaibigan? Maraming salamat kaibigan. Maraming kukuha ng medalyon? Talaga kaibigan? Oo naman kaibigan, naniniwala ako dyan kaibigan. At sana yung mga nanonood ay maniwala din. Kaibigan, sana sa ating pagkikitang muli. Kaibigan, sana kasama mo na si Bella. Dahil magbibigay kami ng alay. Dahil may napapabigay din kaibigan, hindi ko inaasahan magpapakita ka kasi ngayon. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Oo kaibigan, alis ka na ba kaibigan? Sige, paalam. Salamat. Umalis na si Diwatang Hadeya mga ka-idol. Ang kaibigan kong si Hadeya. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Sabi niya itutugisin ko daw muna yung aswang na nandito ngayon mga ka-idol. Kaya yan yung ating gagawin no. Bago pa tayo maunahan mga ka-idol at mayanggaw pa si Tatang muli. Oh, hindi pala darating daw si Tatang ngayon. Ay, hindi pala kasama ni Tatang daw ang bata. So sabi ni kaibigang Hadeya, na wag daw ako magagalit kay Tatang dahil mabait daw yun si Tatang guys. So yan yung ating anuhan ngayon guys no.